Nagtipon-tipon ng ilang sectoral groups sa Quezon City upang ipakita ang suporta kina House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at former Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo. Isang araw ito matapos ang conviction ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, Davao del Norte laban sa 2 at 11 iba pa kaugnay ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. May kaugnayan ito sa insidente noong November 2018 kung saan kasama sina Ocampo at Castro sa pag-transport ng 14 na menor de edad na mga kabataang lumad mula Dulyan Campus patungong Tagum City. Ayon kina Castro at Ocampo, humingi sa kanila ng tulong ang mga guro sa Lumad School dahil sa pangharas umano ng paramilitary troops. Itinuturing nilang rescue mission ang insidente, subalit taliwas ito sa naging desisyon ng korte. Questionable naman para sa mga kabayan ang timing ng paglalabas ng conviction laban kay Congresswoman Castro. Ito'y matapos magdeklara ang kongresista na tatakbo sa pagkasenador sa paparating na halalan. Tingin natin, hindi aksidente na lumabas ang ganitong desisyon, no, matapos kamakailan lamang ang anunsyo ng Makabayan na magpapatakbo ito ng buong doseng slate sa Senado. No, at ang unang-unang inanunsyong kandidato para sa Senado ay si Representative Franz Castro. Maging si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, nagpahayag na ring tatakbong senador sa eleksyon. Pagtitiyak ng kongresista, hindi sila uurong sa gitna ng conviction ng korte laban sa isa sa kanilang mga kasamahan. Klaro po ang track record ng Makabayan sa loob ng Kongreso. Hindi bulok, hindi kriminal, hindi korap, hindi mamamatay tao, hindi makadayuhan. Yan po ang record ng Makabayan. Kaya matapang po namin haharapin ito ng buong-buo kasama ang buong sambayanan. May hamon din sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In fact, isa itong pruweba na ang justice system ng Pilipinas hindi gumagana para sa mga oposisyon. Hindi gumagana para sa mga dissenters o aktivista. Ito ngayon ang mensahe kay President Marcos. Sinimulan ito sa panahon ni Duterte, gawa-gawang mga kaso, ibig sabihin ba, Mr. President Ferdinand Marcos Jr., ipagpatuloy mo yung ganitong klaseng polisiya ni President Duterte? O di wala pala kayong pinag-iba? Iaapela naman ng kampo ni Castro at Ocampo ang conviction ng korte laban sa kanila sa Court of Appeals. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.